My sisters and brothers, a reading from the Holy Gospel according to St. John. And Jesus said to his disciples, "A little while, and you will no longer see me. And again, a little while later, and you will see me." So some of his disciples said to one another, "What does this mean that he is saying to us, 'A little while, and you will not see me'? And again, 'A little while, and you will see me'? And because I am going to the Father." So they said, "What is this 'a little while' of which he speaks? We do not know what he means." Jesus knew what they wanted to ask of him, so he said to them, "Are you discussing with one another what I said? 'A little while, and you will not see me'? And again, 'A little while, you will see me'? Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. Your grief, you will grieve, but your grief will become joy." My sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At ako po, si Father Willie, ay nakikiramay sa pamilyang ng sastre sa Zamboanga City, lalong-lalo na kay Tess sa ika-4 na pong araw ng pag-akyat o pagsakabilang buhay ni JB na kanyang isang mabuting asawa. Asahan mo, Tess, ang aking patuloy na panalangin. Mga kapatid, ang ating pagbasa po ngayon ay nakatutuwa sapagkat ang salitang "a little while" o yung sandali na lamang ay inulit po ng 7 beses. Alam po niyo sa Biblia, kapag mayroong isang salita na paulit-ulit na binabanggit ng ebanghelista, ito po ay isang punto o paalala sa atin na bigyang tuon ang salitang iyon. At sa pagbasa natin ngayon, napakaikli. Ang salitang "a little while" or sandali na lamang ay inulit po ng 7 beses. Bakit po ba? Ang konteksto po ng ating pagbasa ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa alam po kasi ng ating Panginoon na sandali na lamang or in a little while, papalapit na po siya sa kanyang pagbubuhat at pagkamatay sa krus. At natatakot siya na baka hindi maging handa ang mga disipulo sa kanyang mabilisang pagkawala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, inihanda na niya agad ang mga disipulo sa katotohanan na pansamantala ako'y mawawala sa inyo ng mga ilang sandali, in a little while. Pero in a little while also, babalik ako upang muli ninyong makasama. At ito po yung katotohanan, sapagkat pagkatapos po lamang ng 3 araw, pagkatapos po niyang mamatay sa krus, ang ating Panginoon ay muling nabuhay at nagdala ng malalim na kagalakan sa mga disipulo. In a little while, sandali na lamang. Pero po sa ating buhay, mga kapatid, parang isang napakalaking kabalintunaan na tayo po ay kulang sa tiyaga. Kulang po tayo sa paghihintay. Madali tayong mainip, lalong-lalo na kapag tayo ay nasa isang malalim na kalungkutan, kapag tayo ay dumaraan sa isang mabigat na pagsubok, katulad ng pandemya, no? Napakatagal. Kung titingnan po natin, no? May nagsabi nga pong akong kaibigan, "Father, actually, di ba nakakaisang taon at ilang buwan lamang tayo sa pandemya, pero kutob ko, parang 10 taon na tayong nasa gitna ng pandemya. Inip na ako." Meron namang isang nagsabi, sabi niya sa akin, "Alam mo, Father, pagod na ako bilang isang frontliner na doktor dahil napakaraming mga nagkakasakit.
ang daming trabaho, pero alam mo, Father, yung 1 taon at kalahati na lumipas, parang ang bilis-bilis. Hindi ko akalain na naka-isang taon na pala ako. Naalala ko rin po ang ating nagbabasa po rito, no? Si Gladys, ang ating JVP. Naka 2 taon na po siya rito, pero pag tinatanong ko siya, parang siya, ang bilis ng panahon. Hinuhugot, parang ang bilis-bilis. Parang sandali lang. Pero kung titingnan mo kapatid, ang 1 taon ay 12 buwan. Hindi po yan nagbabago. Constant yan. Pero bakit kapag ito ay niyakap mo at niyakap mo ang anumang ginagawa mo, bumibilis ang panahon. Pero kapag hindi mo tinanggap ang anumang katotohanan sa buhay mo, mga paghihirap sa buhay mo, napakabagal ng panahon. Kaya nga sinasabi minsan yun, ang problema po sa ating mga kapatid ay yung mismong ating di pagtanggap sa mga pagsubok ng ating buhay. Para bang nakababad ka na sa pagsubok sa ating buhay, nakababad ka na sa pandemya, pero yung isip mo, hindi, ayoko ng pandemya. O kita mo, di ikaw ang naghihirap at nagugulat ka na lang, araw-araw binabantayan mo, napakabigat na lumilipas ang bawat araw. Pero mga taong nagsasabi na, nariyan na yan. So therefore, anong pwede natin gawin? Kumilos tayo at magpagpag ng lungkot at takot at gumawa ng mga posibleng pwede natin gawin. Nag-e-enjoy sila kahit na sa panahon ng pandemya. Makikita mo, kaya pa rin nilang ngumiti sa likod ng pandemya sapagkat niyakap nila ang krus. Kaya nga minsan maunawa ako mga kapatid na nang sinabi ng ating Panginoon, buhatin mo ang krus mo araw-araw kung nais mong sumunod sa akin. Kasi kung hindi mo buhatin ang krus, nandyan pa rin eh. Kung hindi mo haharapin ang mga pagsubok sa buhay, ibig bang sabihin, hindi na sila makikita? Nandyan pa rin. Bagkus alam natin ang anumang pagsubok sa buhay, kapag hindi natin binubuhat at hinaharap, mas lalong bumibigat. Pero ang krus at mga pagsubok sa buhay natin, kapag hinarap natin ng may pananampalataya, tatag ng loob at saya, gumagaan ang lahat. Bumibilis ang oras. Ako nga mga kapatid, yung 10 taon ko sa Zamboanga, nagulat na lang ako isang araw. 10 taon na pala ako sa Zamboanga. Palibhasa, niyakap ko at nag-enjoy tuloy ako. Dito, ang hirap po ng buhay namin dito sa Jesuit Mission Station. Pero dahil ginusto ko, niyakap ko, minahal ko, magtatatlong taon na pala ako rito. Ang bilis-bilis. Yun po ata yung sinasabi ng ating pagbasa, in a little while. No? Bumibilis kapag niyakap mo. Mga kapatid, kadalasan marami po sa atin ang in a way, parang napakahaba ng panahon, dahil kasalanan na rin natin. Marami sa atin, ang ating Panginoon ay nagbibigay na ng kanyang kamay upang sabihin, bumangon ka na. Tama na ang pag-iyak at ang pagdadalamhati. Tapos na. Nabigyan na natin ng tamang paggalang ang ating pagluwa at kalungkutan. Panahon na para tumayo at muling maglakad. Palagay ko, ito rin siguro kaya dahilan meron tayong 40 days, di ba? Para kay Tess, para kaya sa pamilya Sastre, para sa mga dumadaan ng 40th. Bakit? Sapagkat sa 40th, alam natin, umakyat ang ating Panginoon upang putulin ang kalungkutan ng mga disipulo at sabihin, okay na, lakad na, bangon na, tayo na. Isipin natin, mga kapatid, na ito rin ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating pagbasa ngayon, na in a little while, mawawala ako, pero in a little while, babalik ako. In a little while, malulungkot ka, pero in a little while, sasaya ka. Depende kung kaya nating tanggapin ang anumang katotohanang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon bilang kanyang kalooban. Kaya nga, ang tanong mga kapatid, nakikita ba natin na ang nagpapahaba ng oras, ng panahon,
Sa panahon ng ating pagsubok, kahirapan, at sa kalungkutan, ay ang mismong hindi natin pagtanggap sa mismong sitwasyon ng ating buhay. Kailangan nating tanggapin, nariyan na yan. Kailangan nating tanggapin, ito ang buhay natin ngayon. Nasa pagtanggap ang paghaba at pagliit. Ang paghaba o ang pagliit ng panahon. Kaya tama ang ating Panginoon, sandali lang. Pero hindi ibig sabihin na iikli ang ating pagsubok. Hindi ibig sabihin na matatapos ka agad ang pandemya. Ang sinasabi ng ating Panginoon, yakapin mo at magugulat ka, mabilis ang lahat. Yakapin mo at magugulat ka. Nandyan pala ang Panginoon, sumasabay sa iyo sa bawat sandali ng iyong buhay sapagkat niyakap mo ang iyong pagsubok. Niyakap mo ang iyong pandemya. Hindi ko po makakalimutan ang isa ko pong karanasan sa bilangguan. Ang isa po sa mga nakulong na bilanggo doon ay isang miyembro ng military. Kung naalala po ni Aquino Galman case, no? Talagang ang tao pong ito ay nakulong, hindi naman po niya alam ang naganap sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Basta naging biktima siya. Yung tinatawag po nating na biktima lamang siya. Pero pagpasok po niya sa kulungan, sinisisi niya ang Diyos, hindi niya matanggap. Bakit siya nasa loob ng kulungan? Sabi niya sa akin, alam mo, Father, yung unang 2 taon ko sa loob ng bilangguan, parang 20 taon. 2 taon, pero ang kutob ko para siyang 20 taon. Dahil hindi ko matanggap na ako'y nakakulong. Dahil ako'y inosente. Pero alam mo, Father, pagkatapos ng 2 taon, bigla akong namuot. Sabi ko, nandito na yan eh. Nariyan na yan eh. Alam ka namang lumangoy ako sa kalungkutan ko. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong itayo ang aking sarili. Tumayo siya, humingi ng kapatawaran sa Diyos, at sabi niya, anong pwedeng gawin sa loob ng bilangguan? Siya po ay naging lay minister sa loob ng bilangguan. At pagkatapos po, yung 3 taon niya, hanggang siya po ay lumaya, halos 20 taon pong inubos niya sa loob ng bilangguan. Pero sabi niya, alam mo, Father, yung 18 years ko sa loob ng bilangguan, pagkatapos kong tanggapin na ako'y narito, ang bilis. Yung 18 years ko, kutubo parang 1 taon lang. Ang bilis lumipas. At Father, ang pinakamahalaga, nagkaroon ng saysay ang aking buhay sapagkat niyakap ko ang katotohanan. Bumilis ang lahat. At unti-unti nakita ko kung bakit ako dapat makulong. Sabi pa niya sa akin, nakita ko kung bakit ako dapat makulong. Mga kapatid, ito atang hamon din sa bawat isa sa atin, ng bawat isa sa atin ay mga may pinagdaraan ng kalungkutan, kabiguan, hapdi, ng sakit sapagkat pinili nating magmahal. Ang mismong pandemya ay hindi po natin kayang unawain kung bakit ito hinayaan ng Diyos. Pero kung ito'y ating tatanggapin at sasabihin natin bahagi ito ng kalooban ng Diyos na hindi natin kayang unawain sa mga oras na ito, at yakapin, tanggapin, magugulat ka at magtanong sa sarili, anong pwede kong gawin sa gitna ng pandemya? At kapag ito ay nasagot mo, magugulat ka, ang lahat ay bibilis. Hindi mo na makikita ang mga hirap ng pandemyang ito kahit na nandoon ang pagsubok sapagkat tinanggap mo, bibilis ang lahat palabas ng pandemya. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang mga kapatid, isa lang ang sinasabi ng Panginoon, nasa pagtanggap. Nasa pagtanggap sa sitwasyon. Nasa pagbubuhat ng krus ng may kagaanan ng loob at hindi yung binuhat mo lang, hinarap mo lang kasi nandyan na, hindi. Nariyan na yan, anong pwedeng gawin? Iba puro sa, nandyan na yan, sige na nga lang. Hindi po, nariyan na yan, anong pwede kong gawin? Upang ako ay mag-enjoy, upang may magawa akong mabuti sa aking kapwa sa panahon ng pandemya. Ano man ang pagsubok mo, ano man ang dinaraanan mo ngayon, tapusin na natin. Yakapin, tanggapin. At magugulat ka, maririnig mo ang ating Panginoon na nagsasabing, sandali na lamang.
In a little while, ang lahat ng iyong kalungkutan ay pupunta sa kaligayahan. As the Lord have said in our gospel reading for today, my sisters and brothers, Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy in a little while. In a little while. Tanggapin mo lamang ang nagaganap sa iyong buhay at ang lahat ay bibilis sapagkat nasa pagtanggap ang ating kapayapaan at kaligayahan.